Guys, welcome back to the channel. It's your boy, the God Giver himself, Harriet. And today, I want to talk about something that really doesn't make any sense lately. So, nung, I think, when did I review? I think it was last week, and I reviewed Rigor versus Tanggol. It's one of the greatest arcs in Batang Quiapo history. The storytelling was great. It was on point. It reached a climax. Although I wasn't a big fan of the ending, it is what it is, you know. Ito yung gustong direction ni Coco, and I think in the long term run, kung magiging baldado man si Rigor, he deserves it. Kasi parang yun yung dating na it's a punishment na mas grabe pa kaysa sa kamatayan, di ba? Now, this week, and upon yung mga previous weeks ng Batang Quiapo, something doesn't really make any sense. And it's this guy right here, Santino. Si Santino yung pinakabatang kapatid sa tatlong anak ni Marites. So, ang panganay si Tanggol. Panganay ni Marites, anak ni Rigor, si David, na nagpapanggap na tanggol kay Ramon Montenegro. At alam ko plano nila tapusin ang pagpapanggap ni David by the second anniversary of Batang Quiapo, which is around kailan ba naglabas Voltes 5? April, March, mga ganun. And then you got Santino. Si Santino is previously mabait na bata to His dream parang gusto niya maging boksingero. And siya yung kakampi ni Tanggol bilang ama, ay bilang kapatid. Okay? At kaya iniidolo ni Santino si Tanggol dahil malakas si Tanggol, di ba? And he sees na meron namang kabaitan yung yung pagkatao ni Tanggol. Kaya ang dating ni Rigor kay Santino, medyo non-favorable maliban imbes kay David compared kay David na paboritong anak ni Rigor. Okay. So yun nga, dating ni Santino, wala siyang pinag-aralan din tulad ni Tanggol or mababa ang pinag-aralan. Si David lang yung pinag-aral kasi yun yung paboritong anak ni Rigor. At kumbaga, hindi nakaramdam ng pagmamahal si Santino compared kay David. It's like the same level. Pero mas grabe kay Tanggol kasi minamaltrato siya Pero yun, he's like one of the least favorable sons ni Rigor. The point na ini-ignore siya ni Rigor nung nagkatrabaho siya. Pinagdududaan pa ni Rigor ano pa yung klaseng trabaho niya nung siya ay nag-moonlight as a boxer pero janitor yung pinagtatrabaho niya sa gym. And it's around November na nagkaroon ng lamat yung relasyon ng mag-ama na si Rigor at si Santino. So, si Santino yung napagbintangan, pinatay si Coach Gary, yung coach niya sa boxing. Pero ang tunay na may sala ay si Lorenzo, si Lawrence, si Paolo Gumabaw. Hinuli mismo ni Rigor si Santino. Pero napatunayan walang sala si Santino dahil kay Anika. Yung Anika na yon yung may gusto kay Santino. Yun. At dito parang dinidisrespect na ni Santino si Rigor. Okay? So, di ko alam anong nangyari. In between, ang nangyari lang naman is Red Phoenix. Kaya nga, sumalib si Santino sa Red Phoenix kasi doon siya nagkaroon ng pag-aaruga na hindi niya naramdaman sa kanyang tatay na si Rigor. Si Lucio, yung tinitingnan niya niyang ama ngayon. Alam ko nilalason ni Lucio yung utak ni Santino. Kaya nauuwi rin Santino versus Tanggol. Kasi sumali si Santino sa Red Phoenix. Pero yung parang galit ni Santino last episode, hindi dahil sa Red Phoenix Okay? Parang nawala yung previous months na nangyari kay Rigor. Tandaan nyo, si Rigor ng babae kay Lena at si Santino, isa sa mga pangunahing kumontra kay Lena sa pamamahay nila. Okay? And what happened here is this.
Nung namatay si Noy at dumalo si Tanggol, bigla na lang galit si Santino kay Tanggol. Okay. You might as well say, kasi kinukurakot ng Red Phoenix itong utak ni Santino eh. Hindi eh, because during yung arc ng Batang Quiapo na burol ni Noy, nung inatake ng Red Phoenix, hinayaan pa rin ni Santino tumakas si Tanggol eh. Kuya pa rin ni Santino si Tanggol eh. Di naman niya kayan patayin pa rin si Tanggol eh. So doon nangingibaba pa rin kuya, doon pa rin iniidolo niya eh. Okay? So, I don't get where this anger is coming from. Kasi yung anger na nakita ko na dito is not planted by the seed na ginagawa ng Red Phoenix kay Santino. It's more of Santino loses his mind kasi si Tanggol daw, puro gulo ang dala, which hindi naman niya paniniwala noon pa. Okay? Kasi parang ang pinaplant, kung Red Phoenix kasi ang dahilan nyo, ang pinaplant ng Red Phoenix, kalaban natin sa Tanggol, kaya dapat mauwayin. Pero ang paniniwala ni Santino, si Tanggol ang demonyo, which is more leaning kay David. Si David yung naniniwala noon kasi na-establish na yun. Si Santino kasi yung kakampi ni Tanggol. So, he just suddenly switch, you know? Yung parang heel turn niya has no real motivation, no real rhyme or reason. They just turn Santino na kontrabida for the sake na mag-away-away yung tatlong magkakapatid. Yun yung nakita ko. And na-cement dito sa last episode eh. Doon sa last episode ng Batang Quiapo, doon na semento ang sinasabi ko. Santino's heel turn doesn't make any sense. Kasi he did a monologue na sinasabi, wala kang karapatan saktan ang tatay ko. Mas paghiganti kita tay. Mga ganun na linya eh. What? Inaway mo kay tatay mo nun eh. Galit na galit ka sa tatay mo eh. Kaya ka nga sumali sa Red Phoenix eh. Kasi ayaw mo sa tatay mo eh. And then you're like backpedaling na nirespeto mo si Rigor. Ha? Yeah, it feels forced. The heel turn ni Santino feels forced. His hatred to Tanggol, forced. His respect to Rigor, forced. Okay? I would have been okay if Red Phoenix slowly but surely creep up saying, Tanggol is our enemy. Kalaban natin si Tanggol. Prove your loyalty by killing off Tanggol. Ganun. That's how you turn Santino heel. Okay? But the point na out of nowhere, nung dumalaw si Tanggol sa burol, bigla na lang galit si Santino. Tapos bigla na lang nirerespeto si Rigor matapos siyang bugbugin. Kasi dalawa sila ni Tanggol, bugbugin sa burol ni Noy eh. Binugbog sila ni Rigor eh. As sabihin, respeto pa rin ni Santino tatay. No, I just can't handle it. No, di ko maintindihan. It doesn't make sense and it doesn't, I don't know what kind of, who is developing Santino's character, pero hindi ganun eh. That's not how you do a heel turn. Okay?